Iwas na natin 'yan dito. Medyo malupit 'to. Oo, 'di ba kayo nagtataka kung bakit tumakbo si Kibuloy? Ito naman pandagdag topiko lang natin, pero ang laki kasing kahipokrituhan ng pinagsasabi ni Kibuloy dito. At siyempre, alam naman natin, SMNI lang ang, may kakapalan ng muka para ikampanya ng, pasimple si Kibuloy. Yung architect kuno, neighbor yung NPA ng IWI, 'di ba? Sino naman yung sinasabi mo yung iglesia. Puwede na tayo dito, kay Kibuloy. Okey na? Okey na kayo? Kalmante na kayo? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Sige, banat. Malinis at tapat na pamamahala ng gobyerno ang nais ni Pastor Apollo C. Quiboloy na maranasan ng mga Pilipino. Malinis at tapat na serbisyo ang gusto ni Kibuloy. Political adviser siya ni Digong. Pero bakit hindi niya in-advisean si Digong ng malinis at tapat na serbisyo nung panahon ni Digong? Teka, malinis at tapat na serbisyo ang gusto ni Kibuloy. Political adviser din siya, spiritual adviser din siya ni Sara Duterte. Bakit hindi niya in-advisean si Sara na maging malinis ang kanyang panunungkulan? Bakit ang daming korupsyon na natutuklasan? Pero yan ang gusto ni Kibuloy. Para may mali. Malinis at tapat na pagsisilbi sa bayan, pero siya ay nakakulong. Teka, parang may mali. Paano magiging malinis ang serbisyo kung sandamu ka lang kaso mo? Teka, 'di pinagluloko tayo ng SMNI na 'to? Tapusin nga natin. Upang makamit yan, isa sa pangunahing susugpuin ng butihing pastor ang tanikalang gumagapos at pumipigil sa pag-unlad ng Pilipinas. At yun ay ang korupsyon. Paano nga ba ito? Korupsyon tatapusin mo. Parang sinabi mo na rin na tatapusin mo yung buhay ng mga Duterte. Tatapusin mo korupsyon, talamak nga ang korupsyon sa Davao. Paano mo tatapusin ang korupsyon? Yung mga kaalyado mo ang mga kurap. Isa ka pa. Oh, paano mo tatapusin ang problema na mismong sa bakuran mo nagmumula? Ay, puki ng ina mo. Gago. Pinagluluko na tayo ng istasyong ito. Akala ko pa naman, maganda yung rason mo para sa iyong pagkandidato. Tapusin ang korupsyon, nguk-nguk, kayo yung mga korap. Ito gagawin ni Pastor Apollo. Ating alamin sa balita ni Hannah Jane Sanso. Hala! Isa sa pangunahing plataforma ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang pagsusulong ng zero corruption sa gobyerno ng Pilipinas. Inilahad Paano? Paano mo tatapusin yung zero corruption? Ang dami-daming korap. Davao. Oh. Hoy, Bagtit, paboritong channel yan ng mga iglesia ni Isagon maliban sa na 25. Wala akong pakialam sa kanila. Wala akong pakialam sa nararamdaman nila. Diba? Kahit magsama-sama sila, magkumpulan sila. Bakit di sila mag-merge? Oh, tawagin yung istasyon nila ng Net SMNI. Kautugan matters. Paano niya wawakasan ng korupsyon? ni Attorney Kay Laurente ang mga hangaring ni Pastor Apollo sakaling maging senador. Una ngang re-resolbahin ng butihing pastor ang talamak na korupsyon sa gobyerno sa pamamagitan ng modernisasyon. Number 1, Modernisasyon. Nag-modernize tayo ng kagamitan sa AFP. Bumili tayo ng frigate. Oh, modernization 'yon. Ilan yung na-corrupt na sinasabi nila, Bongo? Bilyon. Oh, nag-modernize tayo ng building, ng Senate.
O ilan ilan yung nasayang na pera natin? Hindi, Kailangan pera kahipokritohan 'to. ng clean government. So sa clean government, which I will also elaborate later The only person is righteous to implement cleanliness in the government is a clean politician. Do you believe or would you believe that Kibuloy is a clean person? Hindi, wag na natin patapusin 'to. Debate na lang tayo, baka sakaling may matutunan tayo. Maniniwala ka na si Kibuloy makakapagdulot ng kalinisan sa gobyerno? Putang ina, relihiyon nga niya, hindi niya nalinis, eh. Ginamit niya sa putahan yung relihiyon niya. Anong gagawin niya yung gobyerno natin sa putahan niya? Gago pala siya, eh. Ano? Hindi. Sige, debate tayo. Maniniwala ka na si Kibuloy lilinisin niya ang gobyerno? Oh, shit. Anong magandang example na nalinis ni Kibuloy ang sistema? Hindi sa palagay sa akin, Edward. Wala siyang kakayahan linis. Unang-una, meron bang karanasan si Kibuloy para sa paggawa ng batas? Does he have a knowledge to make laws? Wala. Ano? Aasa na naman siya kina Salpanelo. Aasa na naman siya dito sa kanyang abogado. Ganun din lang pala na hindi siya marunong gumawa ng batas. Putang na, bakit hindi na lang tong abogadong to na nagsasalita dito ang tumakbong senador? Madadali na naman tayo sa popularidad. Huwag na tayo magpaligoy. Anong nangyari kay Robin? Maniniwala kayo na si Robin ang gumagawa ng mga batas na gusto niyang i-implement o gusto niyang gawin? I don't think so. Diyan nasasayang yung pera ng kaban ng bayan. Kasi yung mga ibinuboto natin walang kakayahan. Kaya ang ginagawa nila, nag-a-acquire sila, nag-e-employ sila, nagre-renta sila, binabayaran mo yung politiko, nakaupo lang diyan. Babayad naman siya ng kanyang mga staff para gawin yung trabaho niya. Pagsasayang. Eto na naman. Papasok na naman tong hinayupak na matandang utog na to. Tapos ngayon, maggagaling-galingan. later on is about dun isosolve yung corruption. So after na clean government, pag na-solve na yung corruption, then comes yung strategic human resource. Alam mo, kung magbabase ako sa salita ng abogadang to, na kay dali-dali ang pagresolba ng korupsyon, tangin na, bakit hindi nagawa noon pa yan? Traffic nga sa Davao, hindi na solusyonan. Corruption pa. Ganyang kadali. Apollo Kibuloy ang re-resolba sa problema natin sa korupsyon? O baka naman tulad na naman yun ang ipinangako ng mga kampo ni Duterte na bitay-bitay. Yung bitay, hindi natupad. Droga. Hindi pa ba kayo sanay sa grupo ni Duterte? Halos lahat sila magaling mangako. Pag nakuha na nila yung posisyon nila, nga ang tao. Source development. So i-enhance niya yung mga talents, yung mga skills ng mga Filipino workers, kahit yung mga OFWs. Ano siya, TESDA? Hindi nga. Baka magpasabatas yan. Maging KOJC na lahat. Baka gawin yung magaganda, i-separate niya, magkaroon ng division. Lahat ng magaganda, inner circle ko yan. Lahat ng pangit kay Duterte. Lahat ng mga bading kay Harry Roque. That they will opt to work here in the Philippines. And after that, pag na-develop na yung mga talents and skills ng mga Filipinos, then comes the third strategy for the modernization, and that is yung, kumbaga, yung performance management naman. Yung kung ano yung sa magagaling yung performance management? Kung magaling mag-helicopter, Kibuloy? Ganon? Kung magaling po maibabaw? Ganin yung basehan? I-abolish nyo na TESDA? I-abolish na yung mga kurso?
come on. Kaya dali magsalita. Yung flower of the mouth, yung mabulaklak na pananalita, yes, kapani-paniwala yan. Sige, kay sarap pakinggan. Pero ang tanong, attainable ba yan? Ilang taon? Ilang dekada? Gusto mong pabutihin ang Pilipinas? Huwag mong iboto si Kibuloy. Gusto mo ma-resolve ang korupsyon? Huwag kang bumuto ng korap. Huwag kang maniwala sa kaibigan ay korap. Huwag kang buboto ng kalyado ay korap. Dahil kung ang kalyado na ay korap, anong asahan mo sa kanya? Korap. Doon nagkakaroon ng minimum standards para sa lahat ng mga government employees. Ano yung mga minimum standards? Kailangan maging accountable sila. Kailangan maging Speaking of accountable, did you see? Nakikita nyo ba na accountable to mga Duterte? Eh, kaibigan ni Kibuloy. Yung mga nawalang pera, ayos. Ano pinananablan nila? Kaguluhan. Ngayon na lang. Sige. Gusto ko sanang itanong dito sa abogadang to, na sa pagresolba ng korupsyon ay itago ang salin ng mga politiko. Ah, nga. Naniniwala kaya tong abogadan to na ang pagresolba sa korupsyon sa Pilipinas ay pagtatago ng mga totoong yaman ng mga politiko? Kasi kung hindi, hipokrito talaga. Alam kong hipokrito na 'tong mga 'to. Nambobola na lang 'tong mga 'to sa pagnanais na manalo si Kibuloy. Kibuloy, first and foremost, tumakbo yan para magkaroon ng lakas sa gobyerno, para mapalaya siya at gamitin yung kanyang impluwensya para maresolba ang kaso nito. Real talk. Flaco Ryan Quiliesa, shoutout. Napakasarap pakinggan. Pero alam natin, pare-parehas na mahirap. Maniniwala ako kung hindi si Kibuloy ang ang kandidato. Eh, putang ina, yung isang damakmak ng kalukuhan nito tapos lilinisin mo gobyerno, sarili mong pagkatao di mo malinis? Ano kaya yan? Kalukuhan. Nga. maging, kumbaga, zero Diba? corruption, dyan din papasok, and transparent din sila. So merong mga ethical standards that they should follow. So Tanungin mo, transparent ba ang relihiyon ni Kibuloy? Yun nga. Hanggang ngayon, transparent ba si Kibuloy? Ginagago na lang tayo nito. So pagkatapos, pag andyan na yung performance management, yung pang-apat naman, service-oriented. Kasi well-equipped na yung mga human resource natin. So papasok na ngayon yung service-oriented. So nakalay down din yan. So yung pang-lima na Bakit kaya hindi na lang itong si attorney na to ang tumakbo, no? Bakit hindi si Kibuloy? Hindi kasi pinapayagan si Kibuloy na mangampanya. naman sa modernization First of cut forever, Philippine shout out. governance is doon na papasok yung self-reliant na government. So kailangan, before we reach that self-reliant government, sabi pa ni Pastor, kailangan How will you attain self-reliant government? So, if the politician is full of hypocrisy. Hinarang nga ng KOJC alam nyo, bigyan nyo ng lakas si Kibuloy. Putang na, mas daig pa ng KOJC ang mga iglesia. Kung kaya nilang manakit ng pulis, pag si Kibuloy ang naging senador, papatayin tayo ng mga yan. Real talk. Arya 79 siya lang. Real talk. Panalunin niyo si Kibuloy, sasalaulain nila buong Pilipinas. Kaya tingnan niyo, pastor pa lang si Kibuloy. Kung bastusin nila, kung kalabanin nila ang sistema, law enforcers. Ganun-ganun na lang.
tapos reresolbahin nila ang korapsyon? Huh. Teka. Anong sabi nito? Reresolbahin ang korapsyon? Eh, ano yung ginawa ni Kiki Buloy? Di ba corruption of minors yung kaso niya? Eh, mga minor de edad yung mga ni-rape niya eh. Wah! Lilinisin mo corruption? Ikaw, corruption of minor? Lupit mo. Hindi ng sikmura mo, boy. Member lang niya at DDS bubuto dyan. Baka hindi pa nga siya ibuto ng mga DDS eh. Tandaan na minimum sa senador para manalo ay 15 million. Hindi to. Tumaas na tayo, Brad eh. Tumaas na yun. Noong 2022 yan, Brad. Sinasabi mo, Mad Superman. Pero umangat tayo ng ilang milyon ng mga botante. Ibig sabihin, pag umangat tayo ng mga botante, aangat din yung minimum. Oh. Pangulong PBBM, mahusay, magaling, mabait, at maasahan. Siya'y walang katulad. Okay, thank you. Motion, 16 million si Risa. Oh, number 12, 16 million si Risa. Eh, nag-jack up tayo ng ilang million ngayon na new voters. Magja-jack up din yung... Hoy, may nagpadilaw oh. Huwag po natin iboto ang mga chumuchok na Chenes. Lupit mo talaga kahit minsan ka lang ano. Oh, thank you so much. Arigato! Sabi dito ni Mad Super, aba, mas mahirap yan sa kanya. Di nga pumapasok. Ay, hindi. Usapan lang natin. Rason niya kung bakit siya tumakbo. Yung pagpanalo, ibang usapin yun. Ibang usapin po yun. Yung mga rason lang, yung mga plataforma, yan lang pag-usapan. Kaya nga, alanganin eh. Ma'am Kaloyal Rubia Rosario, hello. Buti na lang, tapos na ako. Baka nagparam. Tapos na ako dun sa pinaka-harsh part. Sige, bigyan natin ng kahit sa minuto pa. Maging clean government tayo. Ipinahag rin daw ni Pastor Apollo na para maisulong ang modernisasyon, ito'y kailangan munang maging malinis at mapagkakatiwalaan ng gobyerno pagdating sa paghawak ng kaban ng bayan. Yun. Sigurado ako. Ayun, naka-hipokritohan yan. Wala. Ayoko na. Tapusin na natin tong kahibangan na to, ladies and gentlemen. Dapat daw mapagkakatiwala nung mahawak ng kaban ng bayan. Sara Duterte, asan ka na? Duterte! Mapagkakatiwala daw sa paghawak ng kaban ng bayan. My goodness, mga kabataan. Ha? Magngilay-ngilay kayo sa inyong mga ibubuto at paniniwalahan. Hindi porket nagpapakilalang bait-baitan, mas nakakatakot pa yan. Mas maniniwala pa ako sa balahura. Pera lang kay Digong. Hindi totoo yan. Hindi religyoso, pero alam na maka-Diyos. Kaysa ito, nagpapastor-pastoran, pero nangagrabyado ng iba, nangre-rape, nanloloko. Wala. Uunahan na kita, Mad Superman. Wala din pinagkaiba yung kay Isagun. Bakit tatakbong senador? Payan, anak nga ng Diyos. Sabi dito. Ito, brinik niya yung record niya. Sabi niya, salamat po pala yung nagbigay ng 1-month membership sa akin. Alam na alam mo po na wala ako pambili ng membership. Maraming salamat po. Si Ichigo yun. Tingnan nga natin. Tama, si Ichigo yun, di ba? O, tama, Ichigo. Pinagkakalan. Maalala ko, mamalo daw yan si Kibs, boss, pag utang ng Pinas. Tutulong yan financially sa Pilipinas. Bakit di niya ginawa nung panahon ni Digong? Imbes na utangin na lang ni Digong sa World Bank, IMF, yung ilang milyon, 6.774 trillion,
Bakit hindi na lang si Kibuloy ang nagpautang? Una, malalabasin ko ang magsalita, yung inutang ng administrasyon ni Digong, baka si Kibuloy pa ang nakinabang. Kung mamalabisin kong magsasalita, paniniwala kayo mapahoy na sa hirap ang Pilipinas. Eh, putang ina, saan galing ang yaman nito? Sa buloy, sa pandedenggoy. Nagtatakas lang 'to ng pera. Eh, 'di ba yung mga kaso niya sa Amerika? Oh, kung talagang malinis 'to, bakit hindi niya harapin ng parehas yung kaso niya? Kung hindi pa siya binarurot ni Torre, eh, sigurado niya mabubulok na yan sa loob ng lungga. Come on, malinis, against corruption, namu. Sino pinagluluko niyo? Lahat tayo pagtitindahin ng OTA, pastillas. Oh, magandang pakinggan. Kung papautangin kasi ni Kibuloy si Digong, alam ni Kibuloy, dudugasin siya ni Digong. So, ibig sabihin, yung magkaibigan, hindi nagkakatiwalaan. Yun lang. Oo. Sabagay, pabor naman ako dyan kay Kibuloy na wag talagang pagkatiwalaan si Digong. Mga